May alam ka ba? Nagliliwanag ka ba? Yung hamon ay pinamaniw ni Jesus ay maging asin ng sanlibutan at ilaw ng sandaigdigan. Bahagi ho na tayo ay inaanyayahan. Pero sabi nga, kung nag-give, what you do not have, pinakailangan magkaroon ka muna ng alam para makapagbigay ka ng alam sa iba. Pinakailangan ikaw ay nagliliwanag para tanglawan mo ang iba. So sa papaano ng pamamaraan, alam natin na kalimitan sa pagkilos. Napakahalaga yung willingness, yung kagustuhan. Yung kagustuhan ay hindi na kung saan ay maglingkod, hindi para paglingkuran. Maganda ho yung unang pagbasa na nakita natin sa aklat ng mga hari. Kasi dito nakita natin na si Elias ay pinadala sa mag-ina doon sa lupain ng Sidon, sa Sarepta. Ito ay bahagi na ng Syria. Hindi ito mga Israelita. Ito yung mga pagano. Doon siya pinadala ng Diyos. Ito yung panahon na kung saan ay tagulong. At anong sabi ni Elias doon sa mag-ina, doon sa babae, na humingi siya ng maiinom. At kung sabi niya, bigyan mo rin ako ng kaunting pagkain, ay yung kanilang natitirang pagkain ay huling hapunan na nila mag-ina. Bahagi mo yun. Alam nyo, yan, mga ina, okay na hindi kayo pakain, pero yung anak ninyo ay sasabi ng gabi, walang kakainin. Pero anong ginawa ng babae? Pinagluto si Elias. At ang kanyang pinagluto ay yung kanilang huling hahapunan. Bahagi yun. Nandoon yung kalooban na maglingkod. Bahagi na kung saan at sana napakalaga na hindi dapat nakakalimutan. Kasi kung minsan yung iba ng una ay nandoon yung kagustuhan na maglingkod. Pero pagkatapos ng ilang panahon, ano ang nangyari? Yung gusto na nilang sila maglingkuran. Pero yun, napakahalaga para maging asin at ilaw ng sanlibutan. Yung kalooban na maglingkod, hindi para paglingkuran. Pero hindi yung sapat yun. May pangalawa pa. Ano yung pangalawa? Minsan sinasabi natin na sindihan ninyo ang inyong mga ilawan. Kasi yung tunay na paglingkod, isip baka nga lahat gusto maglingkod. Pero wala namang kakayanan. Ibig sabihin, kinakailangan muna natin ng tamang pag-aaral. Kasi ngayon kapag baka nga mamaya gusto mo maglingkod, wala ka namang sapat na kaalaman, ay baka mamaya instead na kayo makapaglingkod, ikaw ay may scam lang. At baka mamaya yung kagustuhan mo na maglingkod, yung ibang tao mapahama. Kasi bakit? Mali yung pamamaraan ng iyong paglilingkod. Wala kang sapat na kaalaman. Bagaman may kagustuhan ka, kaya lamang ay
nadama kayo sa aksidente. Hindi ba pwede na kapag may aksidente ngayon, ay kapag wala kang alam sa mga na-aksidente, hindi ba pwedeng bumuhatin mo na lang? Kasi baka mamaya sa pagkabuhat mo, lalo ko napasama yung na-aksidente. Mas madali pang namatay. Kundi kaya ay maaaring dahil sa pagkabuhat mo ay lalong napilayan. Kaya yung mga taong gustong tumulong, napakahalaga rin magkaroon ng sapat na kaalaman sa kanilang pagtulong. Kasi baka mamaya ay lalo pang mapasama yung tutulungan mo. At hindi lang yun, kahit na ikaw na tutulong, ay baka ikaw na ang mapasama. Bakit? Ay hindi ka equip. Hindi, wala kang sapat na kakayanan at kaalaman. Kaya yung mga taong talagang dapat na tumutulong, kinakailangan pag-aaralan. Ano pa ang sabi ng dokumento ng simbahan? Ang tawag na doon ng simbahan sa kanyang dokumento ay, kung tawagin natin ay organized charity. No? At baka mamaya gusto mong tumulong, yung pala na-scam ka. No? Mali yung ibinigay mo, hindi doon sa talagang nangangailangan, na ibigay mo doon sa scammer. Kaya mag-ingat kayo kasi itong mga kapatid natin ngayon na nasa Mindanao na dumanas ng lindol. Baka mamaya may naging-scam sa inyo. Napunta sa scammer yung tulong ninyo. Hindi doon mismo sa nangangailangan. No? Kaya napakahalaga rin yung pag-iingat. Kasi sabi nga natin, kapag ikaw ay hindi maayos yung pagkasakatuparan ng iyong pagtulong, ay hindi ka nagiging ilaw, hindi ka nagiging asin, baka nagiging kaliliman ka, at baka hindi ka nagbibigay ng lasa. Kaya bahagi yun na kung saan ay kakibat na mahalaga natin malaman yung pagkilos na ito, kaya na kinakailangan din natin na patuloy na pag-aaral para tunay na tayo maging asin at liwanag ng sanlibutan.